Payment process. So ito na mga ka-IT. Payment amount 14,000. Starlink order confirmed. So ito yun mga ka-IT. Yan. Order confirmed. Okay, so mga ka-IT, since nga na sale naman ngayon ng Starlink, yung mga refurbished unit nila, so may mga nagtatanong sa atin kung maganda daw ba gamitin itong refurbished unit ng Starlink. So sa akin ay hindi ko pa naman na-try. Pero mag-order tayo mga ka-IT dito sa video natin ito, mag-order tayo ng dalawa para sa customer natin kasi nga malaking discount na naman siya. So ano nga ba yung refurbished unit, no? Sa mga natatanong sa atin, ang refurbished unit ay kumbaga gamit na siya or else meron siyang issue, inayos, pinaganda, nilinis, ni-repair, no? Para magamit ulit. So maaari na meron siyang pros and cons. So like for example, no, yung pro siguro maybe sa performance ay same pa rin naman, and of course mura. At yung cons na siguro, so siyempre inayos nga, nilinis, ni-repair, so kumbaga i-use na siya, and possible siguro mayroon siya mga slight na mga gas physically, and of course possible din na galing siya sa mga previous accounts, pero yun nga, kumbaga ni-remove siguro ni Starlink, no, ni-refresh, ni-renew yung mga Starlink unit nila at saka yung ownership, kaya yun na nga, no, ginawa nilang refurbished. No, so ilan lang yan sa mga pros and cons sa ating mga ka-IT, pero malalaman pa rin natin, no, sa performance pag tayo ay meron na talagang unit. So ngayon mag-order tayo para dyan sa mga magtatanong kung paano umorder na rin ng Starlink, ay gagawin natin dito sa ating video. So tutorial tayo kung paano tayo mag-order ng Starlink sa kanilang website. So paano tayo mag-order ng Starlink? So una-una punta tayo dito sa kanilang website, no, starlink.com. And then yan, enter natin. So ito na yung lalabas. And then dito sa may service address, i-type natin dyan kung saan yung lugar na pag-i-installan natin ng ating Starlink. Okay, so service address, ibig sabihin kung saan natin i-install or i-deploy yung ating Starlink. So sa akin, since na para ito sa taga Pandan Antique, so ilagay ko dyan Pandan Antique, ito. And then click natin yung order now. Okay, so andito pala sa taas, oh, yan, refurbished hardware is 14,000. Alright, so kung pansin nyo, dito sa taas, meron ditong time. So ito yung time para ma-process natin or ma-complete natin yung ating order ng Starlink. So pag lumabas ito mga ka-IT, dito makikita natin, no, yung hardware. So yung standard nila ay ito yung 28,000. So ngayon nga, naka-sale ang kanilang mga refurbished unit. So ito yung ating bibilhin. Okay, so select natin yan. And then dito sa baba, kailangan nating mag-fill up ng ating contact information. So sa akin, lagay ko dyan yung aking first name, then yung ating last name. And then, lagay natin dito yung ating contact number, yung ating cellphone number. So sa akin, lagay ko 0916-781-9856. So review natin, 0916-781-9856. So importante ito kasi dito tayo kukontakin during delivery. Next natin yung ating email. Okay, so yan, pag wala pa tayong email, no, or account, since nga na bago pa lang tayo model ng Starlink, so magkakaroon tayo nito ng account sa Starlink after nating mag-place order, no. Lagay lang natin ang ating email dyan, then meron na tayong account sa Starlink. So scroll down tayo, and then dito kailangan na natin mag-fill up ng ating shipping address. So yung postal code, and then yung ating address na mismo. And then dito, no, sa shipping address line to ay optional dyan. Kung medyo mahaba yung inyong address ay pwede nyo siyang i-fill up dito. Okay, so since na optional siya ay pwede natin yung skip. Then proceed tayo sa barangay and city. So sa amin, nasa Baybayrwa City kami. And then
then yan, click natin yung update shipping address. Okay, and then scroll down natin ulit. Yan, para na yan sa ating billing info, no? So dito mag-fill up na naman tayo ng ating card details para sa ating billing. Okay, so dito lagay natin yung ating pangalan ng ating card or sa ating card, and then of course yung ating code, postal code pa rin, then ang ating card number, no? Okay, then dito ito yung expiration ng ating card. So ito pwede dito ang credit card kung mayroon kayo, and of course kung mayroon kayo dyang Maya virtual card ay pwede rin, no? And then lagyan natin dyan yung expiration, yung year, and then dito yung security ng ating card. Ayan. Then after that, yung PCN, sa mga nagpi-PM pala kung ano yung ilagay sa PCN. So dito po ay okay lang kahit hindi natin siya lagyan, no? So i-skip lang natin yan. Then scroll down tayo pababa. Makikita natin dito yung details na ng ating orderin, kumbaga, no? Dito yung service, ito naman yung monthly na billing natin. And then yung hardware na bibilihin natin or orderin natin. Tapos yung shipping. So as of now, since ka naka-promo sale sila, wala silang shipping, kaya yung babayaran natin ay 14,000 lang. Okay, so pag okay na tayo mga ka-IT, click natin yung place order. Ayun, no? So may lumabas na, hindi natin nakunan. Meron siyang lumabas na you are being redirected to bank something. And so invalid invitation code. This invitation code is no longer valid. So ito yung lumabas mga ka-IT sa screen natin after nating mapindot yung place order, and then ni-redirect tayo, no, sa para siyang payment portal, no, bank payment portal, or yung kanina yung sa Mastercard, pero ito yung lumabas invalid invitation code. So hindi natin alam kung ano nangyari dito. Dapat makakatanggap tayo ng email nito. So try natin mag back home. So bumalik tayo, no, sa main page ng Starlink, pero wala tayong nakita sa screen kanina na okay na yung ating order or meron tayong natanggap na congratulations, no, pero wala. Ang gagawin natin, i-check natin sa ating Gmail, no. So kung meron ba tayong na-receive na email kung na-process na yung ating payment, since nga na invalid kanina yung lumabas. So yun ang gawin natin mga ka-IT. Halimbawa kung ganoon din yung lumabas sa inyo pag nag-order, check natin sa ating Gmail. So yung ating Gmail, yan, binuksan natin sa ating Firefox, at ito nga chinek natin, meron tayong na-receive na email from Starlink. So ngayon lang yan, 9:41. So ngayon 9:46 na. Okay, so meron nga. So sabi dito, you set your Starlink password. Okay. And then sabi niya, ito yung paggawa natin ng account, no? Automatic nagkaroon tayo ng account sa Starlink. And then sabi dito, your payment has been processed. So ngayon nandun to. Yan, click natin yan. Ayan, so ito na yon, payment processed. So ito na mga ka-IT, payment amount 14,000, and then account number, ito na yung ating account number. So bago lang ito yung ating paggawa, no, ng ating account. Okay, so ito yung importante na nakatanggap tayo ng email verification na yung ating payment ay na process na. Alright, so ibig sabihin okay na yung ating pag-order. And then antay-antay na lang natin yan. So magkakaroon tayo ulit ng panibagong email dito kung ano na nga ba yung status ng ating order, kung to ship na ba or na ship out na. Okay, so ganun lang mga ka-IT kadali pag nag-order, para dyan sa mga bago na gustong umorder, no, sa hindi pa naka-order ng Starlink. Okay, so buksan ko lang to. Set your Starlink password. So wala pa tayong password sa ating Starlink kanina, no, kasi nga email pa lang yung ating nilagay. Then check natin yung isa,
Starlink order confirmed. So ito yun mga ka-IT. Yan, order confirmed. At nandito na rin yung ating account number, then yung ating address. Makikita rin natin dito. Okay. So medyo kinabahan ako dun Okay, so okay na. So what's in the box? Ito yung mga darating sa atin, no? Ayan. Ito yung mga kasama, no? Yung makikita sa loob ng ating box. So access your account. So kung gusto naman nating mag-sign in sa ating account ay pwede rin. So welcome to Starlink. Ito naman yung pag-welcome sa atin nung nagkaroon tayo ng panibagong account. Ayan. Okay, so halimbawa i-try natin i-login yung ating Gmail kasi nga kaka-create lang natin ito. So sign in tayo. Okay, so nag-redirect tayo o ni-redirect tayo sa sign-in page. So dito ilagay lang din dyan yung ating email, and yung ating password ay hindi pa tayo nakala-create ng ating password. So balikan natin yung isang email. Ito yung set your Starlink password, then pindutin natin yung set my password. Ayan, so dito gagawa na tayo ng ating password para sa ating Starlink account. So gawa lang tayo. And then click natin yung set password. Not now lang. Okay, so ito na yung ating account mga ka-IT. Ayan, meron na tayong account number. And dito makikita natin yung ating orders kung meron tayo. So check natin, scroll down natin. Ayan, so ito yung in-order natin ngayon. So ang status niya ay preparing shipment. Okay, so ayos na mga ka-IT. Meron na tayong na-order ng Starlink. So click natin yung view para makita natin yung status. So ayan siya, yung ating order summary. Okay, makikita natin dyan. And then ito na yung unit na in-order natin, no? Starlink Standard Activated Kit na refurb. So ang next kong gagawin dito mga ka-IT ay mag-order ako ng Ethernet adapter, of course, para sa ating LAN connection, no? Magamit natin. Kasi pag umorder tayo ng Starlink kit ay kapag wala tayong Ethernet adapter, so hindi tayo makakagamit through LAN, no? Wi-Fi lang yung ating magagamit. Pwede naman tayong bumili ng repeater, pero mas maganda meron tayong Ethernet adapter. So yun nga, since nakalagin tayo sa ating account na, so paano nga ba tayo umorder ng Ethernet adapter? So dito i-click natin yung shop. Eto, click natin yan. Okay, so mag-open yung shop ni Starlink dito, and then hanapin lang natin yung Ethernet adapter. Scroll down natin dyan. So meron dito, no, yung isa mas mahaba to, 75 feet. Tapos meron naman dito yung isa. Ayan. Okay, so ito yung ating orderin, 3,200 pag tayo ay umorder direct. So click natin yung view product details, and then add to cart natin, then check out now. Okay, so dito mga ka-IT ay kailangan natin ulit, no, i-enter yung ating card details dyan. So dito i-enter lang natin ulit. Okay, then dito sa PCN skip lang natin yan, and then pag okay na, click natin yung place order. Okay, so you are bearing the rate, so hindi natin naabutan ulit, mabilis. Okay, so ito mga ka-IT, order confirmed. So dapat kanina, no, nung nag-order tayo ng Starlink kit, dapat ito yung lalabas, pero since nga invalid yung lumabas, pero kagandahan doon ay meron tayong natanggap na confirmation sa email. Okay, so ito na, order confirmed na. Okay, so return to account home lang tayo para ma-check natin yung mga orders natin. So ayan, meron na tayong dalawa, no, yung Starlink kit natin na refurbished, and then yung ating Ethernet adapter. Alright, so ganun lang kadali mga ka-IT kung paano tayo mag-order ng ating Starlink kit, no, para sa mga bago dyan, sa mga nag-PM sa atin. Sundan nyo lang itong ating video.
So mag-order lang ako ulit, no, pero sa video natin ay hanggang dito na lang since nga dalawa nga yung orderin ko. So medyo kinabahan ako kasi kanina, no, invalid yung lumabas nung after natin maklik yung place order, pero nga pagandahan doon na meron tayong email confirmation. Okay, so ganoon lang naman kadali pag nag-order ng Starlink at sa mga nagpi-PM pala sa atin, no, ang mga nagbabalak na umorder ng kanilang unang Starlink, ay sundan nyo lang itong ating video. Sa mga may mga suggestions pala, mga tanong ay paki-comment na lang, no, dito sa ating video, at sa mga nais umorder ng ating piso wifi ay available po sa atin. Pwede kayo mag-PM sa ating FB page, kahit piso wifi para sa inyong mga inquiries. So may mga coins tayo mga ka-IT, pasensya na kasi nagbibilang tayo ng ating coins out. Okay, so see you na lang sa next nating video.